nabanggit natin kanina yung tungkol sa SONA ni President Marcos kahapon. Nanood ako. Alas 3:37 lumapag ang kanyang chopper sa Batasang Pambasa at sunod-sunod na yung mga hanggang sa nagtalumpati ang Pangulong Marcos. Ang nabanggit niya ka-partner Randy, yung tungkol sa expanded tax exemption para sa mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 kada taon. At ganun din po yung maliliit na negosyo hindi napapatawan ng corporate income tax. Aba, at may amnesty pa para sa mga hindi nabayarang buwis, income tax, estate, donors at value-added tax. Maganda ka partner Randy bago kayo mag-comment at yan po talaga hinihintay namin ang komento ng mga katulad ninyo na may kaalaman sa tax. Pakinggan muna natin ang ating Pangulo ng Pilipinas sa kanya naging SONA kahapon. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Kapartner Randy, yun ang inyo namang ipapaliwanag. Ano ba yung mga nabanggit ng Pangulong Marcos, mga exempted sa tax? Go ahead po, kapartner Randy. Ayun. Actually, habang pinapakinggan ko uli yan, pumapalakpak ako kasi ang ganda Ako diba? din. Lumapalakpak dito mag-isa. Oo, pumapalakpak tayo dyan. Kasi number one, kasi sabi niya, yung ano natin, yung sweldo ng mga empleyado, 350 and below, 350,000 and below, wala na daw income, wala na daw withholding tax. Nako, ang laking ano yun. So more or less habang nakikinig ako kanina, nasa 29,166 lahat ng mga below dyan ay medyo wala ng tax doon, di ba? So kung iniisip-isip ko partner, no, kung kumikita ka ng 25,000 dati, more or less may ano yan, may tax ka ng almost more or less almost 1,000 pesos ang tax mo sa 25,000 na sweldo. But right now, kapag naipasa ng Congress ang bagong batas para dito, mawawala malaking tulong to more or less sa ating mga actually ano siya pang kung titignan mo pang balance lang sa ating mga empleyado, natin mga workers kasi tumataas din naman ng ang bilihin. Tumataas din ang ang mga presyo ng gasolina. Siyempre kapag tumaas ang gasolina, tumataas din ang presyo ng ng pamasahe, number one, 'di ba? Number two, yung sinabi ko kanina, yung mga yung mga bilihin, grocery, tataas din yan kasi ang taas ng gasolina. Kaya parang wala lang. Ganun pa din. Ang problema nga, hindi na naibalik yung dating presyo ng gasolina nung bago sumiklab yung
digmaan sa Middle East, 'di ba, kapartner Randy? Hinihintay ko mabalik yun eh. Wala na eh. But ang ano doon kanina, habang Ah. nakikinig ako kanina, partner, no, pinatigil ni Presidente Trump yung pag-atake sa Iran. Mm. So biglang bumaba yung from $100, bumaba ng $90 yung yung At presyo ng least. Brent. Mm. So malaking tulong 'yun, 'di ba? Baka sa mga susunod na araw baka bumaba konti lang siguro. Mm. Sana naman. At sana wag nang magtuloy-tuloy kasi napakaraming affected. Pero doon ka Correct. partner Randy sa nabanggit ni President Marcos, may idadagdag pa kayo doon kasi Yes, maganda marami pa tayo actually, partner. Oo, go ahead. Go ahead. Dalawa pa yun. Isa pa lang Yeah. yung pinag-uusapan natin. Yung pangalawa, sabi niya, yung mga maliliit na negosyo, hindi nang papatawan ng corporate income tax. Yan. Ay, di wow. Kasi kasama tayo doon. Tama. Oo. So, malaking tulong po yan. Mas lalo sa mga, actually, micro ang mawawalan ng corporate income tax. But, right now kasi partner, no, kapag BNBE ka, kapag nag-apply ka ng BNBE, more or less wala kang income tax. But ang dito, kung hindi ka hindi ka nakapag-apply ng BNBE, once na naaprubahan to ng Kongreso at ni Pangulong BBM, wala na. Kasi 3 million and below yan. Yan yung mga maliliit na negosyante natin, di ba? So, okay na din. Malaking kaluwagan yan sa mga negosyo. But, kung titignan mo, tumaas ang partners, ang minimum wage. Oo. So, tumaas ang expense ng ng mga maliliit na negosyante, mga medium. So, more or less, partner, parang umaano lang, sumasabay lang, di ba? Pare, nga, nawalan ng ibang tax, no? Pero tumaas naman ng sweldo, kaya mapupunta pa rin dun sa pasweldo ng mga maliit na negosyo sa kanilang Correct ka empleyado. dyan, partner. Nako, pinag-iisipan ko kanina nga talagang bang makaka-apekto talaga ba to? Nawala, oo, kasi 20% din mawawala, but may mga expense na napakalaki na biglang lumalaki, 'di ba? Tulad na lang, siyempre mga negosyo may gumagamit ng Meralco. Maya-maya magugulat ka, wow, bakit ganito nadodoble ang nadodoble ang bill? Isa pa 'yon, kapartner Randy, sa matitinding expenses ng mga negosyo. Isa yun, partner, kasi imagine mo, biglang mag times 2, times 3 yung Meralco. Naku, ang hirap nun. Isa pa yun. Number 2, yung sweldo. Number 3, gasolina. Siyempre, may may logistic part, di ba?